Sobrang daming katanungan sa pagkamatay ng dalawang atleta. Una na po dito ang mga pasa na Rene Baterbonia. Sinundan pa ng mga reporting. Iba yung oras ng pagkamatay sa oras ng nailagda sa death certificate. Mas nauna pa yung death certificate kesa sa pag-rescue. Bakit pabulong ang sabi ng isang tao na hindi pa pinapangalan sa rescuer na si Angel Lebrero? Ano ang ginawa ng mga team players? Ano ang kompletong kwento at istorya sa mga nangyari habang nalulunod yung dalawa? Bakit hindi nasamahan ang dalawa sa hospital at sa morgue? Bakit tila may mga players na tumatawa sa misa para sa 40th day ng dalawang atleta? Finally, sino ba talaga ang may kasalanan? Sino ang pinaka may kasalanan? Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. A. Ateneo de Manila. B. Baldwin ba? C. Coaches ba? D. For the teammates. Or E. For Angel Lebrero. Pinatigil ko yung CPR ng 1 minuto. Lahat ng opinion nyo po kapag ang tanong kung sino ba ang pinaka may kasalanan talaga ay tama, basta seryoso ka. Pero ako po, ang opinion ko, ang Ateneo de Manila University. Pero explain ko lang din po na pwede ring coaches o kung sino man ang tumulong, nagsulsol, nagtolerate o pumayag kung may nangyari talagang kakaiba sa incidenting ito. Pero given wala talagang alam ang mga team player, sabihin na nating aksidente ang nangyari. Sino ang may pinakamay kasalanan? Para sa akin, ang Ateneo. Okay guys, sa batas, kung mapapatunayan na ang Ateneo ay nagkulang sa pag-check ng papeles, sila ang pwedeng ituring na pinaka may kasalanan sa trahedya dahil sila ang nagbigay ng access sa isang taong hindi dapat nakapasok bilang empleyado. Samantalang si Baldwin at ang mga taong nagkonsente, nagsulsol o nagtolerate sa kanya ay may direktang pananagutan din. At sa teammates naman, kung wala talaga silang alam, hindi sila makakadamay kung walang alam. Alam natin na hindi po sapat ang mga dokumento ni Baldwin at hindi nga po siya qualified na magtrabaho o mag-stand as head coach sa Ateneo. Kung bakit sinasabi ko na ang may pinakamalaking pagkukulang o pagkakamali dito at may kasalanan ang Ateneo dahil employer negligence. Kung pinayagan ng Ateneo si Baldwin na magtrabaho kahit kulang ang papeles, pwede itong ituring na gross negligence. Ang employer ay may duty of care sa kanilang mga empleyado at publiko. Principal by inducement. Kung may mga taong nagsulsol o nag-udyok kay Baldwin na pumasok sa trabaho, kahit alam nilang kulang ang requirements, sila ay maaring managot bilang principal. Siyempre, mga taga-Ateneo pa rin yun. Well, possibly. Next, consenting or tolerating. Ang mga taong may alam sa sitwasyon at may kapangyarihang pigilan pero hinayaan lang ay pwedeng managot bilang kasabwat o accessory. Sa batas, hindi lang po ang mismong gumawa ng krimen ang maaaring managot. May mga tinatawag na modes of participation kung saan nagiging makasalanan din ang taong hindi direktang gumawa pero tumulong, nag-udyok o nagbigay ng pahintulot. Ito ang mga paliwan. Nabanggit ko na to pero mas palinawin pa natin. Consenting. Kapag ang isang tao ay pumayag o nagbigay ng pahintulot sa paggawa ng krimen, lalo na kung siya ay may kapangyarihan na pigilan ito, as I said earlier, maaari siyang managot bilang kasabwat o accessory. Inducing. Pagsulsol. Ang taong nag-udyok, nagbigay ng ideya o nag-engganyo sa iba na gumawa ng krimen ay itinuturing na principal by inducement. Halimbawa, kung may nagsabi na patayin mo siya, bibigyan kita ng pera, siya ay kasing bigat ng mismong gumawa. Ngayon, di ba kay Angel Lebrero, may mga naghahaka-haka, baka nabayaran siya, nabulungan. Sino yung bumulong? Well, hindi naman po nasabi kung sino siya. Dahil nga hindi naman sobrang kompleto ang kwento, malamang makapag-speculate ka pa rin kasi nakakapang duda. Eto pa yung isa, tolerating. Ang taong may obligasyon na pigilan ang krimen, pero pinabayaan lang ito ay maaaring manag. Inulit ko lang to, pero ulitin pa natin to. Halimbawa, isang security guard na nakita ang pagnanakaw, pero hinayaan lang
maaaring maging liable bilang accessory. Sa revised Penal Code ng Pilipinas, may 3 uri ng principal. Isip-isipin na natin to guys. Principal by direct participation, sila mismo ang gumawa. Principal by inducement, sila ang nagsulsul. Principal by indispensable cooperation, sila ang tumulong nang hindi magagawa ang krimen kung wala sila. Sino ba yun? Si Baldwin, mga coaches, mga players, Angel Brero, o Ateneo? Add mo. Speaking of accessories, sila yung mga tumutulong pagkatapos ng krimen. Sino? Gaya ng pagtatago ng ebidensya o pagtatago sa kriminal. Di ba hindi naman sila totally nag-stay doon sa actual na resort na pinag-check-inan nila? Hindi doon sa isang resort na hindi pa operating. Pero may mga kwarto na. May mga nag-check ba doon? May mga nag-check ba sa mga puno-puno doon? Di ba ang daming tanong? Sa batas, eto na. Bakit Ateneo? Kung may kapabayaan ang isang institusyon gaya ng Ateneo sa pag-hire ng isang tao na kulang ang papeles, maaari itong maituring na root cause ng problema. Kaya para sa akin, Ateneo ang pinakamay kasalanan talaga. Ang employer ay may obligasyon na tiyakin na ang lahat ng empleyado ay sumusunod sa mga regulasyon ng DOLE at iba pang ahensya. Kapag pinabayaan nila ito, pwedeng masabing may liability sila kahit na sila yung pinakamay kasalanan. Kumbaga sila yung pinakaugat. Kaya nag-exist ang isang taong makasalanan, si Baldwin pa rin ang pinaka mapaparusahan. O kung sino man ang nag-udyok o nagsulsol, nag-utos o nag-tolerate, damay-damay sila. Opinyon ko lamang po ito, may opinion din po kayo. So ano sa tingin nyo, sino ang pinaka may kasalanan? A rin ba for Ateneo de Manila University? B for Baldwin? C coaches or assistant coaches? D the players or the teammates? E for Angel Librero. Ulitin ko, may kanya-kanya po tayong opinion. Siyempre, meron din kayo.